So yan po yung mga pormahan ko that time. 'Di ba? Yung akala mo para kang badyaw, yung tambay ka sa kanto, 'di ba? Yung alam mo yon, yung talagang literal talaga na yung hindi pa uso yung tao dati, talagang isa po ako dun eh. 'Di ba? Mas may malala pa nga dyan, guys. Kaso nga lang, hindi talaga uso yung cellphone noon that time. Nung ano ako, nagtatrabaho ako. Kasi ang cellphone ko po that time, may camera nga yan, pero di keypad po yung gamit-gamit ko po dyan. Kung naabutan nyo po yung isa sa ano ba tawag nito? Black, Black Cherry ba yun? Isa doon, yung Nokia, parang ganun yung style. Nokia yung cellphone ko. Yun yung pang picture ko. Di ba? Kaya tingnan mo naman yung itsura ko po dyan. Yan yung pormahan ko para akong parating mag-hiking. Palagi akong may backpack. Di ba? So good news guys kasi bakit? Dito sa negosyo na ginagawa natin, wala man akong baon-baon na itsura nung nag-uumpisa po ako. And until now, di ko naman masasabi na gwapo ako. Kaso nga lang, mayaman na ako eh. Di ba? Maganda na buhay ko. Nakuha nyo guys? So ibig sabihin, hindi basihan yung maganda itsura mo, gwapo ka, maganda ka, tapos, sasabihin mo na yun na yung magiging basihan mo para gumasenso ka sa buhay? Hindi po. Kasi bakit ako? Even po ako, wala naman akong may pagmamalaki na itsura eh. Nga lang may dala-dala ako, yung pangarap ko, yung lakas ng loob ko, na sabi ko sa sarili ko, pwede akong maging successful. Gagawin ko lahat maging successful lang ako. So good news guys, kasi bakit nagtuloy-tuloy po ako, ginawa ko yung negosyo, sineryoso ko, hinataw ko talaga, nakinig ako sa mga uplines ko, nakinig ako sa mga taong nagtuturo sa akin. And good news kasi bakit, syempre, nagkaroon tayo ng resulta. So, ibang-iba na po. Tama? So, ang layo na po dati sa kung anong meron yung buhay ko sa buhay ko po right now. 'Di ba? Lalos kung kumbaga, yung financial freedom, 'di ba, yung time, 'di ba yung nai-enjoy mo yung buhay mo na walang amo na iisipin mo sa sarili mo na may magagalit sa iyo. Hindi. Kasi bakit? Ang kagandahan sa negosyo na to, di ba? Ikaw ang may-ari sa sarili mong negosyo. Ikaw ang boss sa sarili mong negosyo. Di ba? Hawak mo oras mo. Ikaw ang magdi-decide kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Yun yung kagandahan dito guys. Doon ko napatunayan sa sarili ko na iba talaga yung nagagawa kapag ka may pera ka. Bakit? Kasi pag may pera ka, ang dami mong choices sa buhay. Tama? Pero pag wala kang pera, ang nangyayari talagang tiis-tiis lang talaga eh. Pero pag may pera ka, iba po yung nagagawa niyan. Hindi lang po yung bulsa mo yung nababago, pati po yung pamomorma mo, pati po yung itsura mo. Guys, doon ko napatunayan sa sarili ko na ang pera po pala nakakabata. 'Di ba? Totoo po yan. Kasi bakit? Ang dami ko pong kaklase right now na pag umuwi ako sa probinsya, pag tinitingnan ko yung mga kaklase ko, mga kabatchmate ko, guys, ang tatanda na po nila. Lusyang na talaga. So sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga nakilala ko yung ganitong opportunity. Di ba? Kasi kung hindi ko nakilala yung ganitong opportunity, guys, siguro kung ano po yung itsura ng mga kaklase ko ngayon, baka ganun din po ako. Di ba? Kaya napakaswerte mo kasi bakit may isang opportunity na katulad nito. Okay? Alright, so ano pa? Siyempre guys, ito yung pinakamaganda na nangyari po sa akin. Okay? Yung nai-enjoy ko po yung life ko, yung nai-experience ko po, yung nai-experience ng may mga pera. Tama ba? Yung nagagawa ko rin, yung nagagawa ng mga mayayaman, nai-experience ko makapagyate, nakaka-experience ako pumunta ng Boracay. Ako actually guys, recently lang galing po kami sa Boracay. Kasama ko po yung mga downline ko, 22 leaders po ng grupo ko po guys. Dala-dala ko po sa Boracay. Ang matindi po nun guys kasi bakit libre ko po yung pamasahe nila papuntang Boracay. Magkano ginastos? 100, nasa kulang-kulang 200,000 yung ginastos po namin. 'Di ba? Halos na sa 200,000 na kung ordinaryong tao ka, ordinaryong empleyado ka, di ko magagawa yun eh.
Pero buti na lang nakilala ko yung ganitong opportunity kasi bakit? Yung mga bagay na hindi ko nararanasan, dito ko po nararanasan. Tama ba? Kaya kung mayroon ka pang mga bagay na gusto mong i-experience, seryosohin mo to kasi bakit? Yung mga bagay na hindi mo hinihiling, binibigay sa'yo. Diba? Lalo na pagka may pera ka. Okay? Na-experience ko rin po, nakapunta ako ng Bohol, nakapunta ako ng Cebu, diba? Nakapunta ako ng Palawan. Okay guys, kakagaling ko lang ng Boracay. Sa March po, pupunta naman po kami ng El Nido. Then syempre sa June, pupunta naman ako ng Hong Kong. All expenses paid ng company po natin, libre, wala ang babayaran. Yun yung pinakamaganda nun. Bakit? May mga travel incentive yung company natin. Okay? Saan ka makakakita ng isang company, kumikita ka na, nag-i-enjoy ka pa. Tama? Yun yung kagandahan sa company po natin. And ang malupit dito guys, kasi bakit? Na-experience ko dito guys habang nasa bakasyon ako, binuksan ko po yung account ko. Pag tingin ko sa account ko, may laman guys, 335,000. Yun yung pinakamasarap dun eh. 20 days income. Na-experience ko na kumita ng 335,000 sa ganitong opportunity. Sa ganitong negosyo. Na kung tutuusin, pag empleyado ka, wala kang mahanap na trabaho na pwede kang kumita ng 335,000 sa loob lang ng 20 days. Walang ganun, guys. Pero dito sa negosyong ginagawa natin, yung mga bagay na, na inaakala mo na hindi siya mayayari, pwede pala na mangyari dahil sa ganitong opportunity. Tama? So good news guys, kasi bakit ano pa? Yan. Lahat tayo gusto nating mapasaya, masuklian yung pamilya, 'di ba? Madala mo kung saan mo gusto, 'di ba? Alam nyo ba guys? Ito po nasa Tagaytay po 'yan. Kung napuntahan nyo na po ito sa Tagaytay, makikita madadaanan mo lang po ito eh. Madadaanan mo to sa Tagaytay, yung kainan na to, na ang ganda, napakaliwalas ng ambience, and at the same time, ang lamig, 'di ba? Tapos, dinala ko yung mama ko dyan. Diba? Dinala ko yung mama ko, yung pamangkin ko, yung mga kapatid ko, dinala ko po dyan. Diba? And syempre, dito ko na ipa-experience sa mga magulang ko na yung nadadala mo sila sa mall na ipang-grocery mo sila na hindi mo tinitingnan yung presyo. Yung tipong dampot ka lang ng dampot, sige ako magbabayad. Diba? So, ang sarap sa pakiramdam. Bakit? Kasi, hindi mo matutumbasan ng kahit anong halaga pag nakikita mo yung ngiti ng mga magulang mo. Di ba? And alam ko sa bawat isang ina, sa bawat isang magulang na nandito right now, nanonood sa akin, alam ko na pinagdadasal mo din na sana balang araw, yung mga anak mo, di ba? Maka-experience din na magandang buhay at hindi na nila ma-experience kung ano yung nai-experience mo right now. Ngayon guys, napakaswerte mo nakita mo yung ganitong opportunity. Tama? Bakit? Kasi yung ganitong opportunity na to, dito ko natulungan yung pamilya ko. Dito ko rin nabago yung buhay ng mga magulang ko at the same time ng buong pamilya ko. Tama? Ngayon guys, kung talagang totoong gusto mong tulungan ang pamilya mo, tandaan mo parati ito, parati kong sinasabi. Hindi ibig sabihin nakakapagpadala ka buwan-buwan sa pamilya mo ay natutulungan mo sila. Yes, of course. Natutulungan mo yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. Yung survival stage. Pero ito lang sisiguraduhin ko sa inyo parate. At the end of the day, pag natapos mo yung kontrata mo dyan sa ibang bansa, di ba nagugulat ka, pare-parehas pa rin kayo mahihirap? So, ibig sabihin, hindi siya totoong tulong. Kasi ang totoong tulong, guys, yung nabibigyan mo sila ng magandang buhay. And guess what? Ano nangyayari? Karamihan sa mga OFW, umuwi dito sa Pilipinas, luhaan pa rin. Di ba? Bakit? Kasi halos nauubos yung padala mo sa pamilya mo, which is wala namang mali doon. Tama naman yun. Nga lang, syempre minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Tama? Hindi na natin naiisip yung sarili natin. Yung tipong akala mo superhero ka, pero dadating sa point,
Superhero, nagpaka-superhero ka, pero ikaw yung nagiging kawawa. Tama? Bandang huli, ikaw pa rin yung nagiging kawawa. Di ba? Pagbalik mo dito sa Pilipinas, walang nangyari. May dala-dala ka na kaunting ipon. Mga ilang weeks, ilang months pa lang, ubus naman na yung pinagpaguran mo. Di ba? O ang tendency, ang mangyayari, babalik ka na naman ng ibang bansa. Tama? So isipin mo na lang yung buhay mo kung pabalik-balik ka na lang na halos buong buhay mo ni hindi mo man lang kasama yung pamilya mo. 'Di ba? Buong buhay mo halos inubos mo na yung lakas mo sa kakatrabaho mo diyan sa ibang bansa na hindi mo man lang nakasama or nabanding yung pamilya mo. Nakakasama mo lang pero saglitan lang. Bakit? Dahil sa financial status ng buhay na mayroon ka. 'Di ba? And guys, maniwala po kayo sa akin, hindi pa po huli ang lahat. Hanggat may lakas ka pa, hanggat kaya mo pa, guys, tandaan mo, may OFW na nakakagawa. Tama? May mga OFW na nakakagawa. It means, sa madaling salita, kung nagagawa ng ibang OFW, walang dahilan para po hindi mo magawa yung ganitong opportunity. Ibig sabihin, kung nagagawa nila, kaya mo rin. Yun lang parati yung titingnan mo parati, guys, sa sarili mo. Kung nakakaya ng ibang OFW, walang dahilan para hindi mo siya magawa. Ganun lang po yun. 'Di ba? Pare-parehas lang kayo OFW. Nakukuha nyo po ba, guys? Naintindihan nyo po ba? Alright? So, ano pa? Alam mo yan, guys, so, habang nagda-drive ka, actually, guys, hindi na to updated. Talaga, yung slide ko, hindi na to masyadong updated. Kasi ang dami kong picture na gusto kong ilagay, hindi ko na ilalagay, na mas magaganda pa yung banding namin ng pamilya ko. 'Di ba? Yung kasama ko yung mama at papa ko sa isang sasakyan. Na sila lang, dalawa talaga. Yung ninanamnam talaga nila na yung anak nila dati na alam mo yun, yung masakit sa ulo. Tapos, nandun sa point na minsan niya, ang naghahawak pa ng cellphone ko, yung papa ko, binibidyoan nila ako habang nagsasalita ako, habang umiiyak ako, pero yung hawak-hawak na papa ko yung cellphone ko, ay, grabe guys, sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos kasama ko magulang ko, tsaka yung papa ko, yung mama tsaka papa ko. 'Di ba? O ano pa? Ayan, syempre, na-awardan tayo as Millionaires Club member. Ang malupit nito guys, kumikita ka na, na-awardan ka pa saan? Sa Okada, Manila. 'Di ba? Na-awardan ka as Global Ambassador. 'Di ba? And syempre, dating OFW guys, syempre, yung partner ko, ito yung pinakamatindi dyan guys. Parehas po kami kumikita. 'Di ba? Parehas kami kumikita. Dating OFW for 6 years right now. 'Di ba? Kumikita po yan ng 200 to 300,000 per month. 6 years na OFW, dating taga-kuskus ng Inodoro. So, ang goal ko kasi, mapauwi ko siya, makapagpurgot para dito namin trabahuin yung negosyo. And tinudo talaga namin. So, parehas kami ngayon kumikita. 'Di ba? Yun yung pinakamagandang nangyari po sa amin. Ano pa? Yan. Siyempre, nag-check tayo. 'Di ba? Yan yung bahay ng mga magulang ko po that time. Sabi ko nga sa inyo guys, old picture na po ito. Hindi po ito updated. So yan po yung bahay po nila sa probinsya, yung mga magulang po guys. 'Di ba? Isipin mo naman yan, sira-sira yung bubong ng bahay namin. 'Di ba? Yung bahay ng mga magulang ko, sira-sira yung bubong. So since nagkaroon tayo ng result, 'di ba guys? Ang ginawa ko, pinarenovate ko po yan. Alam niyo ba guys, bubong pa lang, umabot na yan ng ilang libo yung bubong niyan. Tapos ang malupit niyan guys, umubos po ako diyan ng almost nasa 1 million mahigit guys yung inubos ko po diyan sa pagpaparenovate ng bahay na yan ng mga magulang ko. 'Di ba? So, literal ang goal ng karamihan lalong-lalo na sa mga OFW, makapagpatayo ka ng bahay, 'di ba? Makapagpatayo ka ng bahay, mabago mo yung sitwasyon ng life nyo. Pero guys, tandaan nyo parati, 'di ba? Mas maganda pa rin na mayroon kang negosyo na kung saan nagagawa mo siya kahit nandito ka na sa Pilipinas. And guys, kung tatanungin mo ko kung anong negosyo ba yung dapat na gagawin ko, ito na yun, yung pinakita sa inyo ng mga uplines nyo.
Yung pinakita ng mga tao na nag-invite sa iyo, 'di ba? Yung ganitong opportunity. So good news guys, kami magpartner guys ha. Ang dinadrive namin ngayon na sasakyan, 3 sasakyan, meron po kami right now. Na dati, ultimo gulong ng bike, di kami makabili-bili. Ultimo bike, di ako makabili-bili. Tama ba? Pero dahil sa negosyong ginagawa po namin, ito po, mayroon akong Ford, mayroon akong Montero, mayroon po kaming Vios. So, ibig sabihin, namimili po ako kung alin yung idadrive ko. Pag coding yung isa, di yung isa. Di ba? Kung alin yung gagamitin kong mamamalingki, mamimili lang ako kung alin yung idadrive ko. Ganun po katindi yung negosyo na mayroon po tayo. Kasi dahil sa ganitong opportunity guys, tandaan nyo guys, itong result na mayroon ako right now, hindi pa man po ito ganun kalaki katindi guys, pero tandaan nyo guys ha, itong result ang mayroon po ako right now, pangarap po ito ng karamihan. 'Di ba? Pangarap na 'to ng karamihan, guys, yung nangyari sa buhay na meron ako right now. Nakuha nyo, guys? Yes po, totoo po 'yan. Pinapangarap ko lang po 'to dati. Pero right now nangyari na po siya and look forward. 'Di ba? Ang dami ko pang nilook forward na pwedeng mangyari po sa akin. Magkaroon ng bahay dito sa Antipolo, 'di ba? Yung sarili kong bahay. And yun na po yung next goal na target ko talaga. 'Di ba? Yun na yung ini-aim ko ngayon. Yung magkaroon ng properties. 'Di ba? O ano pa? Dati guys, negative yung pamilya ko dahil sa ganitong opportunity. Pero never ako nakinig sa pamilya ko. Bakit? Kasi hindi naman nila maiintindihan pag pinaliwanag ko eh. Tandaan mo parati guys sa lahat ng mga nandito, kung ikaw ang desisyon mo parati nagbe-base parati sa desisyon ng ibang tao, even sa pamilya mo, malabo ka pa maging successful sa buhay. 'Di ba? Pero kung magde-decide ka dahil ikaw ang nakakita, ikaw ang nakakaalam, mas maigi. 'Di ba? Mas maigi ikaw mag-decide. Alam mo bakit ako hindi nagpadala sa pamilya ko? Kilalang kilala ko sitwasyon ng buhay ng pamilya ko eh. Mula ulo hanggang paa, kilala ko buhay ng pamilya ko. 'Di ba? So bakit ako makikinig when it comes sa pagpapaangat sa buhay? Bakit ako makikinig sa pamilya ko na never kong naranasan yung gumanda yung sitwasyon ng life ko? Yung never kong na-experience na magkaroon ng changes sa buhay na meron po kami right now. Tama? Kaya kung ikaw, nangangarap ka, may pangarap ka, or gusto mong magbago sitwasyon ng buhay mo, tandaan mo parati, anuman ang maririnig mo sa paligid mo, sa ibang tao, tandaan mo parati, decision mo pa rin ang susundin mo. Nakuha mo? Susundin mo pa rin yung sarili mong desisyon. Kasi tandaan mo parati, walang ibang magbibigay sa mga pangangailangan ng pamilya mo kung hindi ikaw. Alright? Walang ibang magbabayad ng mga bills mo kung hindi ikaw. Okay? So, walang ibang tatrabaho ng pangarap mo kung hindi ikaw. May mga uplines or may community lang kayo na guidance na kung saan tutulungan kayo para maabot din yung mga pangarap nyo. Alright? So, ano pa? Siyempre, dati nag-iisa ako. Ito yung sikreto, bakit ako umasenso sa buhay. Bakit gumanda yung sitwasyon ng buhay ko? Kasi, isipin mo na lang kung ilang oras mayroon ako. 'Di ba? Ilang oras mayroon ang isang tao? Mayroon tayong 24 hours bawat isa, tama? So isipin mo na lang guys kung ilang oras meron ako sa mga taong nakikita nyo sa picture. 'Di ba? So ibig sabihin na-duplicate yung sarili ko. Bakit? Kasi sa negosyo natin, pag gumaling yung sarili mo, may taong bagong pasok, tinuruan mo, gumaling siya, wala kang choice. Pag yumaman siya, yayaman ka rin. So, ang ginawa ko, pinaresulta ko yung mga down the lines ko. Good news, kung ano nangyari sa kanila, nangyari din sa akin. Sa pagiging empleyado or pagiging OFW, pag may bagot na una ka sa kanya,
tinuruan mo yung bagong katrabaho mo, pag sumahod dyan, sa kanya lang, wala ka dun. Sa negosyo natin, ang kagandahan, kasi pag gumaling ka, may bagong pasok, tinuruan mo, down the line mo. Pag kumita yung down the lines mo, automatic yayabang ka rin. So, ganun kaganda yung negosyo natin. Tama ba? Nagigits nyo po ba ako? Nauunawa, nasusundan nyo po ba yung sinasabi ko? Kaya kung meron ka mang gagalingan sa buhay mo ngayon, eto ng negosyo na to. Dito mo nagalingan. Kasi kung ginagalingan mo sa trabaho mo ng ilang years ka na dyan sa ibang bansa, na wala naman nangyayari sa pinagpapaguran mo, paulit-ulit lang, eh, bakit hindi mo galingan sa ginagawa natin? Bakit hindi mo galingan dito sa opportunity na to? Okay? So ano pa? Ayan. Lahat tayo may pangarap sa buhay. Tama ba? Lahat tayo may pangarap sa buhay. Nangangarap ka magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng makapag-travel, magkaroon ng savings. Di ba? Lahat tayo pangarap to. Ikaw ba? Tanungin kita, pangarap mo rin ba itong nakikita mo sa picture? Pangarap mo din po ba to? Sa lahat ng mga nandito guys, pangarap mo din po ba yung nakikita mo sa picture? Yan, tanungin po kita, mag-type ka po ng yes kung pangarap mo din po yan. Okay. Pangarap mo po ba yan? So what if, kumukontra yung utak mo, gusto ko lang ng simpleng buhay. Simpleng buhay na gusto mo. Yung paggising mo sa umaga, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangsaing mo. Yun ba yung gusto mo, simpleng buhay? Yung namomroblema ka ng uulamin mo, araw-araw, yun ba yung gusto mong simpleng buhay? Yung pag magkasakit ka, anong gusto mo? Simpleng gamutan, simpleng ospital, simpleng doktor? Yun ba yung gusto mo? Simpleng buhay? Guys, hindi po simpleng buhay ang tawag po doon. Ang tawag po doon, kalbaryong buhay. Naiintindihan niyo po ba ako? Totoo po yan, kalbaryo po yung mararanasan mo pag yun ang gusto mo. Kasi, hindi mo gagawin na magtatrabaho ka ng ilang years sa ibang bansa. Nakukuha niyo ba ako? Kung hindi mo gustong umangat sa buhay. Ibig sabihin, kaya ka nandyan sa pagiging OFW kasi may pangarap ka din. And alam ko na ito din ang pangarap mo. Magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, makapag-travel, and at the same time, magkaroon ng savings. Nga lang, ito ha, kaya maraming mga Pilipino nawawalan ng gana mangarap. Diba? O ikaw, tanungin kita, kailan mo ba huling naisip yung mga pangarap mo? Diba? Kailan nyo ba huling pinag-usapan yung mga pangarap nyo sa buhay? Sige nga, sige nga. Sa lahat ng mga OFW na nakikinig po sa akin right now, kailan nyo po ba huling pinag-usapan yung pangarap nyo kung natatandaan nyo pa? Sige nga po, mag-type ka nga po dyan. O, so ibig sabihin, halos wala na makasagot kasi bakit? Nawawalan ka na ng pangarap. Diba? Nawawalan ka na ng ganang mangarap. Wala na sa utak mo yung pangarap na yan. Diba? Pero nung bata ka pa, grabe kang mangarap. Gusto kong maging doktor, gusto kong maging bla bla bla. Diba? Gusto kong ano, diba? Alam mo yon? Nga lang habang lumalaki ka na nagkakaroon ka ng responsibilidad, nakikita mo na yung realidad ng buhay, doon ka na natatauhan, kaya ka nawawalan ng ganang mangarap na. Bakit? Bakit naman mangangarap pa kung ang sahod mo 25,000 per month? Tapos ang pangarap mo, gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng sasakyan, makapag-travel ka ibang bansa, magkaroon ka ng savings, di ba? O, basic na pangarap mo, magkano total? 14 million. Mangangarap ka ng 14 million tapos ang sahod mo 25,000. Ang tanong, umaabot ba yung sahod mo ng 25,000? Eh paano kung hindi? Tama? Bakit ka nga naman mangangarap pa kung ang sahod mo kakarampot lang? Na yung sahod mo minsan akala mo ko, minsan sakto, minsan zero. Tama? Maswerte ka pag may natira. Kaya marami mga Pilipinong nawawalan ng ganang mangarap. Nawa nyo ba ako? Bakit? Kasi yung sahod nila kakarampot lang. Ang malupit, walang natitira.
Tama? Nakukuha niyo po ba, guys? O, ang malupit nun, yung sahod mo, hindi pa dumadating sa kamay mo, alam mo na agad kung saan mapupunta. Yun yung pinakamatindi nun eh. Tama, di ba? Nakuha niyo ba? Hindi pa dumadating yung sahod mo, alam mo na agad kung saan mapupunta. Parang sibuyas, sinahati-hati na. Tama, di ba? Ganun katindi yung nangyayari na realidad ng buhay ng mga taong Pilipino. That's why ang daming mahihirap sa mundong to, lalong-lalo na sa Pilipinas, kasi yun ang madalas na nangyayari. Tama o tama? Tama, di ba? Oh. Hindi mo pa nahahawakan ng buo yung sahod mo. Bakit? Kasi hinahati-hati yan. Paano kung nagre-rent ka? May electricity pa, may water bill pa, may internet bill pa, pagkain. Di ba? Transformation. O, ano pa, mga ibang bagay na binabayaran mo. Tama? Nakuha nyo? Kaya pansin mo sa mga OFW na nandito, nung hindi ka pa nag-a-abroad, may 2,000 ka, aba nababudget mo nung nandito ka pa sa Pilipinas. Tama o tama? Di ba? Nakuha nyo ba ako? Nung nandito ka sa Pilipinas, nababudget mo yung kakarampot na pera. Pero ang matindi, nandyan ka na sa ibang bansa, ang lupit. Nagpadala ka na ng 20 mil. Buong sahod mo pinadala mo, ang narinig mo sa pamilya mo, kulang pa. Hindi ka ba nagtataka na bakit ganun ang nangyayari? Kasi guys, ganito kasi yan. Para at least mas maintindihan nyo. Ang pamilya mo, walang ibang hinahangad yan kung hindi umasa lang ng umasa. Kaya yung akala mo na natutulungan mo sila at natutulungan mo sila, akala mo na natutulungan mo sila, alam nyo guys, ang nangyayari, natuturuan mong maging tamad yung malalakas mo pa na pamilya. Natuturuan mo sila na maging tamad na umasa ng umasa na maaalala ka lang every time na magsasahod ka. Pag nakasahod ka na, nihoy-nihay, ultimo pa sa salamat, wala ka man lang natanggap. And that is the reality of life ng mga OFW. Diba? Kaya kung nararanasan, isa ka sa nakakaranas doon, well guys, hindi ka po nag-iisa. May mga kasama ka rin po. Diba? Nakukuha niyo po ba ako? Naintindihan niyo po ba ako? Sorry po sa words. Kasi po, ganun po madalas ang nangyayari sa mga OFW. Naintindihan niyo po ba ako? Diba? Sino pong nakaka-relate? Uy, may maingay. Sino kaya yun? Yan guys, nakaka-relate po ba? Sino pong nakaka-relate ng mga OFW? Paki-type lang ako. Diba? Type 1 nga kung nakaka-relate ka sa sinasabi ko. Okay. Ang malupit nun guys ha, nangangarap ka ng ano, ng bahay, nangangarap ka ng sasakyan, nangangarap ka makapag-travel, nangangarap ka magkaroon ng savings. Ang malupit nun guys, mas malaki pa yung gastos mo kaysa sa sinasahod mo. Yun ang matindi. Tama? Mas malaki pa yung gastos mo kaysa sa sinasahod mo. That's why sino ba naman gaganahan pang mangarap? 'Di ba? Nakukuha nyo guys? Na guys, hindi totoong libre ang pangarap. 'Di ba? Binabayaran din po ang pangarap guys. 'Di ba? Ginagastusan ang pangarap, nagtitake ng risk kapag ka may pangarap ka. Naintindihan niyo po ba ako? O, kaya sa lahat ng mga OFW na nandito, until now, hindi ka pa rin nakakapag-ipon, huwag ka na magtaka kung bakit wala kang naiipon. Kaya kung ikaw, sa lahat ng mga nandito, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na mag-iipon ka na, huwag mo nang sabihin yan. Kasi hindi po nangyayari po talaga yan. Tama? O, sa lahat ng mga nandito ng mga OFW, ilang beses ka na po ba nangako sa sarili mo mag-iipon ka na? Ha? Maraming beses ka na bang nagsabi sa sarili mo na mag-iipon ka na? Marami o marami? Sobrang dami na siguro, tama? O ngayon ang tanong, sa madaming beses na binanggit mo na mag-iipon ka na, nakaipon ka ba? Ha? Anong sagot mo? Nakaipon ka ba? Nakaipon ka ba? O hindi po. O ibig sabihin, hindi po way
ang salitang mag-iipon para makaipon ka. Tama? Hindi yan ang way. Yung mag-iipon ka, yung magsasabi ka sa sarili mo na mag-iipon ka, hindi yan ang way. Hindi totoo yan. Tama? Mamaya i-explain ko sa inyo. So ngayon, is inflation rate. Ikaw ba yung tipong tao nagre-reklamo ka parati kaya walang natitira sa sahod ko kasi ang mahal ng mga bilihin sa Pilipinas? 'Di ba? Ang mahal na ng bigas. Hanggang ngayon nag-aantay ka pa rin sa pangako ni BBM. 'Di ba? Ni Bongbong Marcos na 20 kilos ang isang kilo. Wala nang ganun, guys. Huwag ka na umasa. 'Di ba? Oh? Baka until lang maasa ka pa rin sa 20 kilos na ibibigay ni Bongbong Marcos na bigas. Wala lang ganun, huwag ka na umasa. Power. Di ba? Oh, ano tong inflation rate na to? Bumababa yung value ng pera. Habang tumatagal ng tumatagal, bumababa yung value ng pera. Tama? Nakuha nyo, guys? So, ibig sabihin, baka mayroon dito until now. Di ba? Inaantay mo pa rin yung bibigay ni Cayetano. Si Cayetano, magkano nga ba yun? Nakalimutan mo na eh. Magkano ba yun yung ibibigay ni Cayetano sa bawat isang ano? 20,000 ba yun? O 10,000? 10,000. Di ba? Wag ka nang umasa, guys. Nakuha nyo ba? So, minsan, sa lahat ng mga sa lahat ng mga nanonood sa akin, wag mo masyadong stressin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo control. Nakukuha nyo ba, guys? Hindi mo naman kasi control yung pagtaas ng mga bilihin. Hindi mo control din yung pagbaba ng value. 'Di ba? Kasi wala na tayo sa panahong mga ninuno pa natin, 'di ba? Dati inabot ko, guys, pinakamababang kilo ng bigas inabot ko 15, 12, 12 pesos kada kilo tapos 15 pesos kada kilo. Inabot ko po 'yon. 'Di ba? O ikaw, inabot mo din ba 'yon? Sino yung nakaabot dito? Oh. Ang 20 pesos mo that time, ang dami ng ang dami ng mabibili. 'Di ba? Baka nga makabili ka na nun ng ilang itlog eh. Nakaka nyo, guys? Pero ngayon, wala na yun. Iba na ang panahon ngayon, guys. 'Di ba? Kaya wag mo masyadong i-stressin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo control. Ano yung control mo? Ang control mo, dagdag ka ng pagkakakitaan mo. Kung alam mo sa sarili mo na kapos yung kinikita mo, dagdagan mo yung kita mo, yun ang control mo eh. Nandito yung opportunity, seryosohin mo, dagdag income. Tama? Sabihin na lang natin, kumita ka at least mga 10,000 or 20,000 sa extra income, ha? Not bad. Habang nagtatrabaho ka dyan sa ibang bansa, may dagdag ka na ikita, 10,000 every month, 20,000 every month. Di ba? Dagdag income. See? So, ibig sabihin, ano yung control mo? Ang control mo, yung magdagdag ka ng kita mo. Hindi yung mga bagay na hindi mo control, lalo na yung pagtaas ng mga bilihin. Hindi mo control yan. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Oo. Nakaka-relate ka ba? Sabi dito, NPA daw. Anong NPA? NFA. Di ba? Guys, di ko makain yan. Grabe po yan. Kung ano pa? Ay, hindi ko kasi kayang gawin yan kasi bakit wala akong pera? Grabe ka naman. Ang tagal mo nang nabubuhay dito sa mundong to, until now, wala ka pa rin pera. Ang tagal mo nang nagtatrabaho dyan sa abroad, until now, wala ka pa rin pera. Di ka ba natatakot? Di ba? Nagtatrabaho ka dyan sa abroad, nagpapakapagod ka, wala kang pera. Di ka ba natatakot dyan? Di ba? Natatakot kang gawin yung ganito kasi bakit wala kang pera, pero hindi ka natatakot sa ilang years mong nagtatrabaho dyan sa ibang bansa na hanggang ngayon problema mo pa rin pera. Diba? Kasi wala akong pera kaya hindi ako makapagsimula dyan eh. Diba guys, alam mo, wala namang problema kung wala kang pera. Kasi karamihan na nagsimula sa ganitong opportunity, wala din namang pera. Ginawa nila to, gagawin mo to kasi gusto mong magkaroon ng pera.
So, ibig sabihin, kaya mo to gagawin, kaya namin to pinapagawa sa'yo para hindi ka mamroblema sa pera, para magkaroon ka ng pera. Nakukuha nyo, guys? Hindi dahilan yung wala kang pera. Di ba? Ang mahirap kasi kung paano ka mag-isip. Guys, tandaan mo parati, hindi ang walang pera ang mahirap sa mundong to. Ang taong mahirap sa mundong to, yung wala ka nang pera, hindi ka pa marunong gumawa ng paraan. Tama o tama? Nung pumunta ka dyan sa abroad, wala ka namang pera. Tama? O ba't ginawa mo ng paraan? Kasi alam mo sa sarili mo, pag nakapunta ka sa abroad, kikita ka. That's why, ginawan mo ng paraan kahit wala kang pera para makapag-abroad ka. Eh dapat yung mindset mo sa ganitong opportunity, gagawin mo din to kahit wala kang pera kasi para hindi ka naman problema sa pera. O, kasi kung hanggang ngayon, hindi namin sinolusyonan yung problema namin, baka until now, problema pa rin namin yung pera na yan. So, sinolusyonan namin kasi bakit? Kasi problema na namin to ng ilang years. Diba? Ang tagal-tagal na namin problema to eh. Diba? Kaya kung ikaw, ang tagal-tagal mo ng problema yung wala kang pera, aba, solusyonan mo na yan. Kasi, kung wala kang gagawing bago sa sarili mo, walang magbabago sa sitwasyon ng buhay mo. Paulit-ulit lang yan. Di ba? Yung mga bagay na nangyayari sa iyo, paulit-ulit lang ang mangyayari sa iyo pag wala kang binago sa sarili mo. Ganun lang yan. Okay? Ay, di ko kayang gawin yan kasi bakit wala akong oras? Grabe ka naman. Guys, hindi ako naniniwala na ang tao walang oras. Lahat tayo may oras. 'Di ba? Hindi yan nagmamatter kung wala kang oras. Nagmamatter to kung paano mo siya ipa-prioritize. Nakukuha nyo ba? Naiintindihan nyo po ba ako? Binibigyan mo nga ng oras yung mga bagay na alam mong hindi naman nagbabago buhay mo, ang tagal-tagal mo na sa ginagawa mo na binibigyan mo ng oras na yan. 'Di ba? Pero bakit until now nandyan ka pa rin? Bakit hindi mo itry na bigyan mo yung oras yung mga bagay na malay mo, yung matagal mo na palang tinatanggihan, baka ito pala yung sagot sa matagal mo ng dasal. 'Di ba? Guys, hindi talaga ang rason ang wala kang oras. Nagdedepende lang to kung paano mo bibigyan ng priority yung ganitong opportunity. Kasi guys, di naman namin sinabi na pag may trabaho ka, gawin mo to eh. Gagawin mo lang to pag tapos ka na sa trabaho mo or pag break time mo or pag wala yung mga amo mo. Ganun lang yan. Ginagawa mo kasing komplikado agad. Una pa lang, negatibo ka na agad mag-isip. Di ba? Nakukuha nyo ba ako? Naiintindihan nyo ba ako? Ginajudge mo na agad yung sarili mo na hindi mo kaya dahil wala kang oras. Eh what if ang thinking mo ganito? Sige, gagawin ko yan. Gawin ko to part-time. Pag wala na akong ginagawa, dito ko ibubuhos yung oras ko. Di ba? Eh what if ganun yung isipin mo? Oh. Ay, hindi ko kasi linya yan. Guys, ang dami nang napahamak sa linya-linya na yan. Tama? O yung pagiging OFW, hindi mo naman linya. Pero bakit nililinya mo? Ang tanong, nagbabago ba buhay mo? Tama? Alam niyo ba guys, dito sa linya-linya na to, nagdidepende yung desisyon. Nagdidepende ang desisyon, depende sa, ano ba tawag ba? Nagdidepende yung desisyon, depende sa sitwasyon. O, bigyan kita ng example sa lahat ng mga nanditong nakikinig sa akin. Bigyan kita ng 100,000, linisan mo lang yung kanal sa harapan ng bahay namin. Tanong, linya mo ba yung paglilinis ng kanal? Ha? Pakitype nga. Linya mo o hindi? Pakitype. Linya mo ba yung linya mo ba yung paglilinis ng kanal? O sabihin na lang natin yung septic tank.
Di ba? Yung istakan ng mga pupo, oh, sorry kung may kumakain. Di ba? Bigyan kita ng 100,000, linisan mo siya. Tanong, lilinisan mo ba? Lilinisan mo hindi. Ha? Lilinisan mo hindi. Oh, di ba, Jess? Di ba? Pansin mo, guys. Yung kahit hindi mo linya, pero alam mo sa sarili mo, pwede kang kumita ng malaki. Kahit hindi mo linya, lilinyahin mo siya eh. Kisa naman sa linya mo, ang tagal-tagal mo na sa ginagawa mo until now, wala naman nagbabago sa buhay mo and at the same time, sa financial status mo, tapos tinutuloy-tuloy mo pa rin. Mag-isip ka. Di ba? Kasi ako guys, di ko naman tulinya eh. Di ba? Di ko naman tulinya. Nga lang, nakita ko yung sarili ko, may possibility na pwede magbago yung buhay ko. May pwede mangyari na pwede akong kumita ng malaki. That's why kahit hindi ko siya linya, ginawa ko siya. Kasi bakit? Nakikita ko yung sarili ko, pwede akong umasenso sa buhay. And guess what? Ano nangyari? Gumanda buhay ko. Di ba? Kasi naniwala ako sa sarili ko na kaya ko talaga. Kaya sa mga linya-linya guys, ang dami nang napahamak dyan. Actually, may kwento dyan. Kaso nga lang, medyo bad words yun eh. Kaya hindi ko na sa inyo ikikwento. Yun lang. Nakuha nyo? Naintindihan nyo ba? May natututunan ba kayo sa akin? Ha? Oo. Next. Naniniwala ka ba ito yung cycle ng karamihan? Ha? Naniniwala ka ba na ito yung life cycle ng karamihan? Di ba? Nararanasan mo ba itong paulit-ulit na cycle ng buhay mo? Trabaho, sahod, bayad, utang. Trabaho, sahod, bayad, utang. Di ba? Isipin mo yun, guys. Kung ang buhay mo ganito ang cycle, paulit-ulit, mag-isip kang mabuti. That's why marami mga Pilipino na hindi nangangarap na kasi ito yung cycle ng buhay nila. Tama? Ito yung cycle ng karamihan kaya maraming mga Pilipino ang mahihirap yung sitwasyon ng buhay kasi hindi sila nakakaalis sa ganitong cycle ng life nila. Guys, ganito din po yung cycle ng buhay ko. Nga lang, nauna lang akong nakarealize sa inyo. Na-realize ko na ang sipag ko naman sa trabaho ko, paulit-ulit nangyayari, walang nagbabago sa akin. Masipag lang. Tama? Ngayon kung ikaw masipag ka at ito pa rin ang cycle ng buhay mo, mag-isip kang mabuti. Nakuha niyo po ba? Mag-isip kang mabuti guys kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Kung gusto mo ng changes sa life mo, isipin mong mabuti. O ngayon, apply. Master Rocky, pwede ba ako magkaroon ng resulta talaga dyan? Pwede ba talaga akong yumaman dyan? Di ba? Gaganda pa talaga buhay ko dyan? O sige, pakita natin. Isipin mo to ha. Dating empleyado for 6 years. Empleyado 6 years, walang nangyari. Dito sa negosyong ginagawa natin, isa sa naging part ng Millionaires Club member. Tama? Dating empleyado ha. Ano pa? Dating empleyado for 9 years. Nagtatrabaho factory workers. Di ba? Ngayon, Millionaire Circle, Global Ambassador, Car Achiever. Babae yan. Kaya niya, kaya mo rin. Ano pa? Dating construction worker. Ngayon, Millionaires Club member ng company natin, Car Achievers. Naisipin mong mabuti kung until now construction worker siya. Sa tingin mo kaya magiging ganito ang buhay niya? Hindi. Malabo po yun. O, ano pa? Ayaw pa rin maniwala, ha? Di ba? Ayaw pa rin mang maniwala. O, ito, kapatid ko, dating estudyante, magnanakaw ng manok ng kapitbahay namin. O, ngayon, Millionaires Club member, Car Achievers, batang-bata. Di ba?
Walang basihan dito, may edad ka, di ba? May edad ka, bata ka, hindi dito basihan yan. Ang basihan dito, kaya mo pa bang ilaban yung pangarap mo? Ha? Kaya mo pa bang ibang iilaban? May mga OFW bang nagkaroon ng resulta dyan? Oo naman. Oo. Ito pa guys, so batang-bata. Every time na may okasyon sa probinsya nila, may listahan to. Hindi to nag-a-absent. Oo. Sipin mo mabuti guys. Kung saan yung may kainan, nandun to. Ngayon, isa sa batang-bata, sobrang ganda ng sasakyan, napaka-pogi. 'Di ba? Ngayon, Silver Executive Prime, Car Achiever ng community namin. Batang-bata, ilang taon? 21 years old. Isipin mo yan, ha? Tapos ikaw, ilang taon ka nang nabubuhay dito sa mundong to, until now, ganyan pa rin buhay mo. Di ka ba nagtataka doon? Ibig sabihin, guys, mas advance yung nakita namin at ginawa namin, kaya nagkaroon kami ng resulta na ganito. Nakukuha niyo po ba? Ikaw, until now, kung ano yung ginagawa ng karamihan. Ito guys ha, kung gusto mong magbago yung sitwasyon ng buhay mo, wag na wag mong gagawin yung ginagawa ng karamihan. Ano ba yung ginagawa ng karamihan? Pagiging empleyado. Na wala ka namang nababalitaan na sa empleyado, sa trabaho niya, yumaman siya. Walang ganon. May yumaman yan, sumubok yan sa ibang opportunity. That's why, nag-improve or nagkaroon ng changes sa life niya. Tama? Kami, sumubok lang kami sa ganitong opportunity, kaya nagkaroon kami ng changes sa life namin. Kasi kung until now, di ba, nagsasandok pa rin ako ng lugaw, do you think mangyayari sa akin yung ganitong opportunity, yung ganitong pagbabago sa buhay? Hindi, malabo po yun. Di ba? Malabo yun, guys. Ano pa? O, dating OFW. Di ba? Dating OFW. Ito guys, OFW na. OFW ka rin. Di ba? Dating OFW. Ngayon, Millionaires Club member, Global Ambassador, Car Achievers. O, dating OFW, tapos right now, nagdadrive ng mga sasakyan niya. Tama? Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo ba guys? Sa lahat ng mga OFW nandito, nakikita niyo po ba? Ano pa? Siyempre, ayan o. Dating OFW 6 years sa Saudi. O, OFW sa Saudi 6 years. Ngayon, Millionaires Club member, Gold Executive Prime, Car Achievers. Isipin mo yun. Dating taga-kuskus ng Inodoro, ngayon nagdadrive na sasakyan niya. Tama? O ayaw mo pa rin maniwala? Sige. Gusto nyo pa? Sige. Gusto ko pa rin. Diba? Ito. Dating OFW. Diba? Ngayon, Millionaires Club member. Isipin mo yan, guys. Oh. Naka-Raptor. May farm. May building. So, ibig sabihin, yung negosyo pinapakita namin sa inyo, guys, ito ang possible na pwede mangyari sa iyo. Nakukuha nyo ba yun? Naiintindihan nyo ba ako? Nai-imagine mo din ba sa sarili mo na balang araw? Paano na lang kaya kung ganyan na rin yung buhay ko? Tama? Ano pa? Yan o. Maniniwala ba kayo sa akin? Tagasandok ng lugaw yan. Kung nakikita nyo sa picture. Diba? Hindi. Diba? Kala mo nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi nga nakatapos ng high school yan. Sipin mo yun? Kung anong nababasa nyo dyan? Nababasa nyo ba yung nakasulat dyan? Pakitype nga kung nababasa nyo. Sige nga. Pakitype kung nababasa nyo yung nakasulat dyan. Sabi ko rito, in every situation, there is a lesson. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Naniniwala ba kayo doon?